Sumabog din pala yung gulong. Ay shit, nakakaya. Fuck. Yung sa shifter ko, naputol. Hello guys, welcome back sa bago nating video. At ngayon na naman tayo special na lakad. So ang gagawin lang natin ngayon is testingin natin yung camera na pinalit natin. So ang gamit pala natin ngayon is DJI Osmo Action 4. So kasi ang hinabol ko dito is, ayun nga, wireless mic. So katulad nito, handheld ko yung mic. Pwede tayo mag-vlog ng kita yung mukha natin pero merong audio. Kagandahan kasi dito sa GoPro is yung mount niya is magnetic. Ito. So hindi ko na mapapakita sa inyo kasi wala tayong extrang pang video. So basically papatong ko lang siya. Tingnan natin dito, pakita ko sa inyo. Automatic na siya magmamagnet. Yun lang. Naka-clip na siya. Yun lang kabilis. Gamit nating mic is yung DJI Mic Mini. So ito rin yung gamit na mic ni yung tropa natin na si Motowell. So luwas muna tayo. So testingin lang natin yung quality. So hindi ko pa alam kung maganda yung noise cancellation nito. Hindi ko pa naayos masyado yung settings. Nakikita ko kasi medyo nagpipik pa rin yung audio niya eh. So bigyan nyo ako ng feedback kung kamusta ba yung wind noise mamaya pagpasok natin ng LX. Ay shit, ano nangyari kay kuya? Niraglag si kuya sa kanal. Hindi kaya. Kailangan nata i-jack to. Sumabog din pala yung gulong. Sumabog din yung gulong. Let's go! Pila na naman tayo nito mamaya. Lo! Sasarado ba ulit yun? Nagsaraduhan ako. Akala ko magsasara lang siya pag dumaan na ako. I don't know. Ticket po. Ano ba to actually? Hindi ko alam kung paano nagwe-work yung press for help na to. Ngayon naglabas na. Nakita nyo yun? Dalawa yung ticket na nilabas. Binawi. Dalawa rin yung ticket na hawak ko ngayon. Ay, sa remembrance. Ayun o, dalawa yung ticket ko. Okay, let's go. So ang gamit pala na ating settings ngayon ay naka 4K 50 tayo. 50 frames lang. Try lang natin kaysa laging 60 frames. Malay natin, di ba? Mas makasave ng space. Ang bagal din kasi ng pang-edit natin eh. Ito ang kasarapan sa naka 400cc. Sobrang tipid niya, ibang daily. As in, parang ka na naka-NMAX na kargado. Parang ganun. Pero good thing about is nakakapag-expressway ka. Ay nako, lakas ng hangin. Hindi ko alam kung ilan talaga problem. Mahina sa torque. So hindi ka dapat mag-expect. So iniisip ko nga palitan yung ano eh, yung gearing ratio niya. So meron ako isa nakitang vlogger na taga Cebu na sobrang idol natin mag-drive. Grabe, ang galing mag-drive sa TCH. Yun na tayo marilaki sa ano eh. Yun yung marilaki sa Cebu. TCH ata tawag doon. Hindi ko alam. So parang yun. So check nyo yung channel niya. So tinry niya kasi ditong gearing. Parang naka 1446 siya. So yun, nakita ko sobrang lakas ng naging torque niya. Pero at the same time meron pa rin siyang top speed.
Kasi parang fourth gear niya nagto 200 eh. Kasi normally sa stock gearing ratio ng ZX4RR, yung third gear nito 190 ano na eh. Parang 194 ba? Parang ganun. Tinry ko siya last time, tinap speed run ko siya. Although hindi naman sobrang haba ng kalsada. Umabot lang ako ng 205 ba? 205 ata, 204. Ang weird lang kasi wala nang sense yung ano eh, gear 5 and 6 eh. Alam mo yun, parang hindi ko alam kung ano pang sense na pag-shift. Siguro pang fuel economy na lang. Pero yung 1 to 4 lang yung may power niya eh. Hindi ko pa nasasagad yung fourth gear ko. Around nasa 14k pa lang ata ako, 13k. Hindi ko maalaala. Ayaw na niyang umangat, wala na siyang power. So ano pang sense nang ililipat ko siya sa 5? Mas lalo lang bibigat, edi wala rin siyang naitulak. Ano bang mas tamang gawin? Magpalit ba tayo ng gear ratio? Magpa-remap, magpa-full exhaust, or magpalit ng motor? Parang feeling ko mas ideal magpalit ng motor kasi wala ka rin gagalawin sa settings, di ba? Ida-drive mo na lang, magpapagas ka na lang. Shoutout sa mga kaibigan natin dyan na hindi na napakali pagpalit ng motor. Diyos ko, magkakadamay-damay ang gastos. Congrats sa tropa nating si paring Rodel. Kaka-release niya lang nung 10. Sarap. Uy, CBR ata ito. CBR nga.
Up! Nakita nyo yun, meron naman siya ng 1, 2, 3 pero hanggang doon lang. Ah shit, nakakaya, nag-pulse control na. Kamusta naman yung bago nating cam and pati yung audio? Andiyan pa ba yung mic ko? Hindi ko alam kung nandiyan pa. Naka-magnet lang siya eh. Hindi ko alam kung nalaglag na. Fuck. Guys, aberya. Fuck. Yung sa shifter ko, naputol. Natanggal. Hindi ko alam kung ano natanggal. Check ko nga muna. Shit. Putol din sa may shifter ko. Sobrang shit. Naputol ba siya? Na-unscrew lang ata. Ah, shit, ang bigat mo. Na-unscrew siya. Ay shit, buti hindi nasira. Though hindi ko alam kung yung kabila is okay. Kailangan nata nito ng thread lock. Good thing hindi siya nawala. Hindi nalaglag. Grabe, nakahinga rin. Ayun, nakapag-neutral pa naman ako, guys. Hindi ko tayo naka-visor, yung naka-white na HNJ, ayun no. Tayo dual visor ni ate. Wow, para kasi Jarvis niyan ate. Para siya si Jarvis na ni Iron Man. Sin pala isang good thing about nagkakalkal ka ng sarili mong motor, nagme-maintenance ka ng sarili mong motor, is yun nga, medyo may idea ka. Hindi man siya ganun ka-technical, pero hindi ka yung pagka may nangyari is magpapanik ka na agad. Hindi mo na alam kung anong gagawin. So ganun, sobrang simple lang. I mean, kung may knowledge ka, diba? Hindi ka makakabahan. Alam mo kung paano siya kinabit, alam mo kung paano siya nagwo-work. So yung pa lang, sobrang malaking bagay na siya. So grabe talaga buhay dito sa Manila. Sobrang hirap. I mean, di naman mahirap na, hirap in a way na grabe yung traffic, yung travel time mo pag isa kang empleyado. So grabe talaga yung kakainin mong oras. Imagine mo yung bibigay mong oras mag-prepare, gising ka maaga mag-prepare, babiyahe. So parang 16 hours or 12, 13 hours ang buhay mo napunta lang sa travel and trabaho. So laking bagay din talaga ng work from home. So kung work from home ka, talagang something na dapat mo siyang i-appreciate. Kasi sa sitwasyon ngayon, grabe, halos lahat ata ng tao ngayon may sasakyan na. Bawat isang tao nakasasakyan na kasi napakainit din ng panahon, grabe. So siguro guys, pagdating doon sa pupuntahan natin, doon ko na lang tatapusin ang vlog natin. Kasi gusto ko lang naman talagang testing itong camera. Kaso ang dami ring makukulit na events na nangyari along the way. Sobrang aliw. So asahan nyo na kada upload natin, itatry natin i-improve yung contents natin. So guys, malapit na tayo sa pupuntahan natin. 1.5 kilometers na lang. So dito ko na tatapusin ang video natin. For sure madilim na sa video natin ngayon kasi naka-ND filter tayo. So yun. Salamat sa mga nanood. See you on the next vlog.